Sunod, eto, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Digong. Siyempre, mga mahal ng DDS ito eh. Mahal ng mga DDS ito si Digong. Pero ngayon, mga kababayan, kahit gaano pa kamahal, ayan na, me vlog, ayan, panakot daw. Pero pag nahuli, iyak-iyak. 'Di ba? Totoo yan. Pag nahuli, iyak-iyak, tapos sasabihin ganito, ganyan. Naalala ninyo, yung nag-post ng headshot kay PBBM? Post lang yun, ha? Dinampot. No, niwala kayo sa akin. So, ito, mga kababayan, si Digong Duterte. Ano bang meron kay Digong? Mga kababayan, sa kasawiang palad, magkaroon po tayo ng kaunting katahimikan. Digong Duterte. Nakatanggap na po ang ICC ng 1,300 kaebidensya laban kay Duterte. So mga kababayan, yung si ginawa-gawa ng mga DDS na signature campaign na Tay, kami naman, wala na pong kwenta yan. Eto na. Ano yan, Ken? Totoo ba talaga yan? Di sige. Hanapin natin. Eto 1,300 evidence. Patay ka dyan. Evidence, mga kababayan, for Duterte. Naku po, sa ICC. Eto na, mga kababayan. Ayan na. More than 1,300 items of evidence have been disclosed to the lawyers of former President Rodrigo Duterte. Prosecutors at the International Criminal Court made the disclosures between July and December 2025. Patay. Duterte is facing trial for alleged crimes against humanity Nako. in connection with his administration's war on drugs. Most of the evidence were classified as incriminating material. According to the prosecution, the incriminating materials largely concerned allegations of murder as crime against humanity. Patay. These documents focused on 2 sets of police operations carried out during Duterte's term, the so-called barangay clearance operations and operations against alleged high-value targets. Patay. Manila Times yan, ha? Manila Times yan. Tay, mabulok ka na dyan sa loob, Tay. Duterte's defense drops 13 secret files at ICC. So what happens when he arrives, if indeed he gets on board this... So what happens when he arrives, if indeed he gets on board... Samantala, nakalatag na ang The internet. Eto na nga, update uli sa ICC. ICC prosecutor disclosed over 1,300 pieces of evidence in case of Duterte, against Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagrereklamo kayo na konti lang ang ebidensya. Naghanap tuloy sila. O ngayon, pag ito na-convict dahil sa mga pinaghahanap nila, sino may kasalanan? Kayong mga DDS. Eto na nga, update uli sa ICC. Diba? Kasi kung naalala ninyo, mga kababayan, nagreklamo po si Sara Duterte at that time. Paano daw naging crimes against humanity ang 84 lang naman daw ang 84 ba yun o 74? 84 o 74 lang naman daw ang pinatay doon sa kaso ni Digong. So, ngayon, 1,300 po ang ebidensya na disclose na sa ICC or sa madaling salita, totoo na at linis na, planchado na. 'Di ba? Kasi 'di ba kung naalala ninyo, paano daw naging crimes against humanity ang hindi naman daw umabot 100 ang napatay? Hindi pa daw crimes against humanity yun, sabi ni Sara, kasi hindi pa daw umabot ng 100 ang patay. 'Di ba? Ito, mga kababayan. Sara to 74 killed by Digong. Naku po, mga kababayan. Gusto natin sabihin sa ICC, bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo
kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilit na pilit sila. 'Di ba? Huwag daw mangialam ang ICC sa ating bansa kasi sila daw Pilipino ang magdesisyon kung ano ang gagawin, 'di ba? Kung gusto nila patayin lahat ng tao, sila ang mga magdesisyon. Wala daw mangialam. Bitawan nyo na daw si Digong. 'Di ba? Kita nyo 'yan, mga kababayan? Tapos magrereklamo pa siya diyan. Sasabihin niya na paano daw naging kaso paano daw naging crimes against humanity. Alam mo, kami sa Office of the Vice President, VP Sara's impeachment 'Di ba? Paano daw nangyari at paano daw matatawag na crimes against humanity kung hindi naman daw umabot 100 ang pinatay? Ngayon, 1,300 disclosed na kaso. Ang hawak ngayon na ebidensya ng ICC. Paano ito ngayon? Sige nga, ayaw ninyo doon sa 74. Ayun, 1,300 ang hawak niya ng ICC. Sige nga, paano to ngayon ninyo lusutan? Paano yan ngayon lusutan, mga kababayan? Ito. Dito tayo para mas makita ninyo sa Google ito. Para makita ninyo mga kababayan. 1,300 evidence laban kay Duterte na nasa ICC na. Ito na, mga kababayan. Dito tayo, basahin natin dito sa Inquirer.net. Ayan 1,300. Kasi ayaw nilang pumayag. Hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 74 na napatay. So, ang kailangan daw matawag na crimes against humanity, yung 1,000 ang napatay. Aba, kung nakita niyo po sa balita noon mga kababayan, nung hindi pa napasara ang ABS-CBN, araw-araw may natumba, araw-araw may natukhang, araw-araw may sinalvage. Kung isuma total mo yan, halos sa isang taon, 5,000 agad ang namatay. Mismo kinumpirma ni Enrile yan. Kinumpirma ni Enrile yan. Paano mo nasikmura yan? 3 to 6 months, 5,000 agad ang patay. Tapos sabihin, hindi daw matatawag na crimes against humanity kasi 74 lang. Eto, mga kababayan. ICC prosecutor hands over 1,300 pieces of evidence against Duterte. Ayan patay ka dyan. Malaking krimen. Eto, sunod. Basahin pa natin. Mga kababayan. Manila, Philippines. The International Criminal Court or ICC prosecution has handed over than 1,300 pieces of evidence to the camp of the former President Rodrigo Duterte in the last 7 months of 2025, including materials that could incriminate him in the killings linked to his war on drugs. According to a document dated December 24, 2025, made public this week, the Office of the Prosecutor or OPP notified that the pre-trial chambers or PTC-1 that it had disclosed a total of 1,303 pieces of evidence to the defense from July 7 to December 18, 2025. Of these, 906 are deemed in crime or incriminating, 389 are categorized as Rule 77 evidence, which the defense be inspect, and the remaining 8 are classified as PEXO or potentially exonerating, without providing details, as the items are confidential of the OTP or Office of the Prosecution, no? Dito mga kababayan, prosecution said the incriminating evidence include murder incidents during barangay clearance operation as well as the killings of high-valued target during Duterte presidency. Naku po mga kababayan, medyo mabigat-bigat po ito. Mga kababayan, ano daw sabi ni Nelson Tugero, panluloko, putang ina mo, ako nanloko? Ano akala mo sa akin? Nang scam, ako ba si Francis Leo Marcos? 'Di ba? Ayan na, mga kababayan, yan po ang katotohanan. 1,300 evidence
Nako po, mga kababayan, medyo mabigat-bigat po Huwag kanyang yan. mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2020. Di ba? Samantala nanawagan si former anti-corruption Nako. Kita ninyo mga kababayan, 1,300 evidence laban kay Digong sa ICC. Tapos sasabihin pinagluloko. Nako. Nagsumite ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa internet. Nagsumite ng sariling report ang defense team ni dating Nagsumiti daw ng sariling report. Ulitin ko, yan ba pinagluloko? Manila More than Times. 1,300 items of evidence have been disclosed to the lawyers of former President Rodrigo Duterte. Prosecutors at the International Criminal Court made the disclosures between July and December 2025. Duterte is facing trial for alleged crimes against humanity in connection Diba? 1,300. Wala pong panluloko dito. May ebidensya po tayo. Manila Times po yan. Kung kayo nga, naniniwala kayo sa kwento ng kapwa ninyo DDS lang na Pinos, nakauwi na si Digong. Meron pang isang vlogger na nagpagawa ng ilong na nasa Japan. Anong pangalan nun? Yung mas malaki pa ang mata kaysa sa ilong. Sabi niya, sa mga nagsabi, si Tatay Digong nabubulok sa kulungan. Luso, wala na siya doon. Gumaganon-ganon pa yung mata niya. Kilala niyo ano pangalan ng vlogger na yon? Yung babaeng mukhang bakla. Na paiot ng hapon. Para mapunta lang sa Japan, maahon sa kahirapan.